Etong supply na to, 12 volts lang yan. So, ang sinusupply ng 12 volts natin, papunta yan doon sa relay. Ito yung relay Yan. So, yung relay na to, switch yan para magkaroon ng supply ang ating outdoor. Then, ang ginamitan pa niya ay itong switching nito. So, ang problema natin, hahanapin dito. Tinanggalan natin tong diode So, may shorted pa siya dito. Then, pagtawid dito, ito yung positive. Ayan, sundan niya. Tumawid siya dito. Then, capacitor ulit. Then, wala naman siya ibang pinuntahan na maliban dun sa IC na dalawa. Good day mga ka-technician. Ito, isi-share ko lang sa inyo itong problema nitong ating board. So, AUX ang brand nitong ginagawa ko nito. So, meron tayong dalawang indoor board dito na parehas power supply ang problema. Pero, ituturo ko sa inyo dahil power supply siya, pero may dalawa silang magkaibang naging rason kung bakit wala siyang power. Ayan. So, ito yung board na nakitaan ko ng wala din siyang power. And, ito yung nakita ko. Tingnan nyo itong part na to. Ayan o. Then, pagdating dito, shorted din siya. Ayan. So, itong diode. So, punta tayo sa diode test. Ayan. Ayan. Okay. So, sinet ko siya sa diode tester. Ito yung diode. Tututukan ko na to. Ayan o. So, nadidetect niya dito, shorted yung diode. So, pwede nyo gawin yan. Ito, ihang nyo muna yung diode na ito para makita nyo kung saan yung shorted. Ito yan. So, ihahang ko muna itong diode na to. Yan. Then, ito, naka-diode tester pa rin tayo. Naka-diode check doon sa ating digital tester. Then, tingnan nyo kung good yung diode na to. Ayan. So, 0.4. So, good yung diode. Ang problema natin, ito pa rin siya. Okay. So, may shorted pa rin siya dito. Kahit tinanggal na natin itong diode na to. So, kung titingnan natin yung pinuntahan nito, yung may shorted na to. So, tumawid siya dito. Ito yung positive. Ayan o. Dumiretso siya doon sa relay. So, relay to. Ito yung switch. So, supply ng relay. So, yung nawawalang supply natin o yung may shorted na supply natin is 12 volts. So, yung 12 volts, ito, yung linya na to, papasok din yan doon sa ating swing motor. And, bukod doon sa swing motor, ito yan, papasok siya dito sa switching IC. So, switching IC ito. Yan. So, ang problema natin, ito yung shorted na hinahanap natin. Ito yan. So, hinang na natin itong diode na to, pero ito pa rin yung shorted Yan. Kung titingnan nyo yung board na to, etong supply na to, 12 volts lang yan. So, ang sinusupply ng 12 volts natin, papunta yan doon sa relay. Ito yung relay Yan. So, yung relay na to, switch yan para magkaroon ng supply ang ating outdoor. Then, ang ginamitan pa niya ay itong switching nito. So, ang problema natin, hahanapin dito. Tinanggalan natin tong diode So, may shorted pa siya dito. Then, pagtawid dito, ito yung positive. Ayan, sundan niya. Tumawid siya dito. Then, capacitor ulit. Then, wala naman siya ibang pinuntahan na maliban dun sa
IC na dalawa. So hahanapin ngayon natin kung nasan yung nagiging shorted na to dito sa linya na to. Yan. Ito yan eh. Yan. So dapat wala yan, shorted na yan. Yan. Kasi pag shorted yan, ang mangyayari kasi dyan, magdadrop ang supply nung 12 volts natin. So hindi talaga under to. Ayan, walang power yan. So ang gagawin natin para madali nating makita yung problema, pwede kayong gumamit dito ng, sabi nga natin, is short killer, kasi wala naman siya ibang pupuntahan na. Para madali nyo lang makita yung sira. Pero kung gusto nyo naman, pwede rin namang isa-isahin yan. So tanggalin nyo ito, yung mga dinaanan niya, then papunta dito, lahat yan, and papunta dun sa IC. Pwede nyo ihang para makita nyo kung saan ang galing yung shorted dito. Kasi ito galing lang sa power supply yan eh. Ito yung power supply. Then regulator. Pagtawid ng regulator, nandito yung 12 volts, 15 volts, saka 5 volts. So pagtawid dito, dapat walang shorted. Pag nagkaroon ng shorted, hindi yan mag-on ang power. So wala kayong maaaring fluctuated ang supply, or hindi talaga siya mag-on. Ayan. So ang gagawin natin na remedy muna dito para mabilis nating ma-troubleshoot, gagamit tayo ng short killer. So ito yung short killer natin. Susubukan muna natin kung makikita natin kung 5 volt short killer lang ang gagamitin natin. So sa mababang voltage muna tayo. So 5 volts lang maximum nitong short killer na ginagamit ko. So kapag hindi siya umubra dito sa 5 volts na short killer, so gagamitan natin siya ng 12 volts. Ayan. So ito yung short killer natin. On. Then i-adjust natin. So maximum to 5 volts lang to eh. Yung ginagamit namin kasi pang check lang ito sa area ng papasok sa system. Pero before natin gamitan ng mataas na short killer, gamitan muna natin ng mababa. Ayan. Para kung sakaling may malalang shorted, hindi naman siya pumutok. Okay. Ayan. So nakaset na tayo sa 5 volts. Then positive negative lang din naman ang kakabitan natin ito. Dito na tayo magkakabit. Ayan. So lalagyan ko lang ng pagkakapitan yung ating negative. Ito. So negative supply. And tingnan natin kung may uusok ha. Itatap lang natin o itutusok natin doon sa positive. Ayun. So wala tayong nakitang umusok pa dito. Okay. So hindi kaya. I-adjust ulit natin. Ito. Wala. So susubukan natin ang 12 volts. Pero tingnan natin. I-check ko lang ulit kung nandun pa yung shorted niya. Ayan. Then ayan, naka-resistance tayo ulit. Naka-buzzer. So tingnan natin. Ayan o. Ayan o. So nawala yung shorted niya. Dito, nung ginamitan natin ng 5 volts na short killer, gamitan natin ang analog. Nawala na yung shorted niya. Ito yan. Reverse. Ayan. So, nawala yung shorted niya. Dito, hindi natin alam kung alin yung part na nag-shorted. Pero, yung ginamitan natin siya na short killer na 5 volts, yung shorted niya, nawala. Wala na. Ito, yun yung sabi ko sa inyo, diretso lang yan dito eh. Yan o.
diretso sa relay yan, diretso din dito sa paanong pinaka swing motor. Ito yung swing motor yan, tinutukan ko ng black na test prod. So diretso siya doon, papunta rin dito. So tinusok ko siya nung ating tawag dito short killer na may short kanina. Yan, nawala yung shorted yan. So titesting naman natin ngayon, ibabalik natin yung diode kung magkakaroon na siya ng power supply. Ayan, so kabit na siya. And yung shorted kanina, binalik ko yung diode. Tingnan natin kung nandito pa. Ayan. Ayun, wala na. Ito, pag chinek natin kanina, shorted to So, punta tayo sa diode ulit. Ayan. So, sinet ko sa diode tester. And ayan. So, yung shorted kanina, nawala siya. Pero, ang question lang dito kasi, hindi ko nakita kung nasaan yung eksaktong shorted dito kanina. Nung tinira natin. So, nawala siya nung ginamitan natin ng short killer. Kasi, hindi siya umusok So, usually kasi pagka ganyan, umuusok yun. Kung shorted talaga. So, hindi natin makita kung nasaan. So, ito yung mga hiwaga ng electronics. Ayan. So, testing natin ngayon. Okay. Kabit natin yung pinaka, ito na yung display board. Ayan. So, i-on na natin. Yun. Ayun. So, nag-power na siya. Nawala yung shorted. Kaya i-check natin kung magpa-function lahat. Okay, so ang solusyon na ginawa ko lang dito is sinort ko lang siya ng ating 5 volts na short killer. So nawala yung shorted niya. Ayan, nag-on na yung power. Kakabit ko lang yung outdoor at saka itong ating fan motor. Ayan, so naka-setup na siya. Ito yung fan. Then ikinabit ko na rin yung pinaka-outdoor board natin. Yan. Ayan. So, mandar naman yung fan motor natin. Ito yan. Then, ito dapat magkakaroon niya ng output supply dito na 220. So, ito yung manggagaling sa indoor. Ito yan. So, wala pa siya. Hindi pa siya nag-on. So, dapat mag-on itong relay natin na galing ng indoor. So, pag nag-switch na yung relay, kaandar na yung dapat yung outdoor natin. So, antayin natin na magkaroon ng supply. Ito yan. So, dapat magkakaroon ng 220 volts to. Yan. So, naglabas siya ng E5. So, ang E5 nito, communication failure So, maglalabas siya ng E5. Ito, katulad nito. Dahil hindi nag-switch yung pinaka-relay natin. So, ibig sabihin, itong ating pinaka papunta sa outdoor, walang supply. Ayan. So, wala siyang nakukuha supply output. So, dapat magkakaroon to. Then, kung magkaroon to, para mag-communicate yung outdoor at saka itong pinaka control board natin o yung indoor natin. So, ang hahanapin natin at ito troubleshoot is bakit hindi nagsuswitch yung relay. So, yung shorted nakuha na natin, nag-power na, pero yung pag-switch ng relay hindi siya gumagana. So, maaaring affected yung pinaka-switching dito. Ito kasi switching din ng relay, galing din dito. Ayan, galing siya dito. So, maaaring yung nagka-short kanina o nagka-problema ay galing dito sa switching ng relay dito. Or, yung ating relay ay defective.
Ayan. So, i-reset lang muna natin. Ayan. So, i-reset ko lang. Ito, para ma-check nyo kung ang nagka-problema ay dito sa pinaka-switching. Ito, madali natin yung makikita eh. Kasi dapat yan, kung katulad nyan, i-reset ko na siya, nag-power na ulit. And yung tester nyo, iset nyo siya sa DC. Dito. Then, dapat ito, yung dalawang paa ng relay natin, ito, yan, yung tinutukan ko. At saka ito, ayan, yung tinutukan ko na yan is paa ng relay. Dapat, bago mag-switch yung relay, o pag nag-switch yung relay, magkakaroon niya ng supply na 12 volts. Pero i-check din natin tong relay na to. Yan. Kasi kung wala kayong nakuhang 12 volts dito, yan, yung tinutukan ko na yan. So, hindi magsuswitch ang relay. Ayan, so, gagawin ko, kakalasin ko muna yung relay and hahanapin ko itong switching na ito. Ayan, so, maaaring nandito sa switching IC yung nagkaroon ng shorted kanina. Kaya lang, tinira kasi natin siya ng tawag dito ng short killer. Kaya, hindi natin nakita kung galing dito yung shorted dahil hindi natin napausok yung mismong IC. Ayan. Okay. So, proceed tayo sa troubleshooting ulit. Dito sa board, ito, hanapin lang natin na ito. So, hindi ko na pakikita yung tester ha. Ito yung positive. Ayan, yung tinutukan ko ha. Ito positive. Papunta yan dito. Doon sa relay natin. So, itong kabila, itong kabilang paa na to, ito yung switching. Ayan, so ayos ko lang. Kung titingnan natin yung switching na pinagdaanan, ito yan eh, yung linya na to. So dalawa siya. Then, papunta siya dito. Ito. Ayan. So itong switching at saka yung 12 volts, itong switching IC na to, meron siyang input na 12 volts. So, yung input na 12 volts nito, o yung BCC niya, galing yan dito. So, yung shorted na maring nakita natin kanina dito, galing yan dito sa IC na to. Ayan. So, tingnan natin ha. Ito, yung tinutukan ko. Hanapin lang natin yung supply. Ayun. So, galing dito. Ito yan. Ito yung input na supply. Dito galing. Yan. So, pin... Okay, so hindi ko makita kung anong pin to eh. Pin 1, 2, 3, 6, 7, 8. Pin 9. Ito. Tama ba yung pwesto ng IC? Okay. So, pin 9. Ito yan. Pangat eh. Yung input ng supply na 12 volts. So, ito yan. Oh. Pag tinutukan natin, ito yan. 12 volts din to. Yan. Ito rin yan. Okay. Then, itong kabila, ito yung switch. So, dapat magsuswitch to, pupunta sa 0. So, dito rin yan pupunta sa IC na to. Ito. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan. Pin number 14 yung switching. Ito yan. So, dapat ito magiging 0 volts. So, hindi siya 12. Pag hindi siya naging 0 volts, so, hindi magsuswitch yung relay natin. Tingnan natin kung ilang volts yung lalabas dyan. Ayan. So, punta tayo sa DC. Then, on. Ito, dapat, ayan medyo malayo lang yata, no? Okay. So, ito dapat, magkakaroon ng 12 volts.
Pag dito tayo nag-negative sa capacitor na to, ito, yung kulay black ha, yan yung 12 volts. Ito 12 pa rin to, ang makukuha nyo dito. So dapat ito, magsisiro siya o magsuswitch to ground or negative. Ito, para maging 0, 12 volts. So pagka naging 0, 12 volts na to, magiging magiging supply na siya o magiging 12 volts na pag nag-switch na siya. So ito yan, 12. So galing yan dito. Ito rin yan. Ayan yung tinutukan ko sa switching IC. Then itong pin na ito yung dapat, hindi ito 12 volts dapat magiging 0 yan. So ang gagawin natin ngayon, doon sa troubleshoot natin, tatanggalin natin itong IC na ito. Ayan, so kakaskasin ko muna ito para makuha ko yung number ng IC. So papalitan ko ito. Coated kasi siya ng varnish. So hindi ko pa gaano makita yung number. Pero tatanggalin ko na lang. Sisilipin ko na lang siya sa magnifying mamaya. Ayan. So ito yung IC kanina na possible na ito yung may short. So hindi ko lang siya tinanggal. Ang ginawa ko kasi sinuplayan ko siya ng short killer na 5 volts. So nangyari maaring nag-open itong IC na to. And ayan, kaya nawala yung pinaka short na nakukuha natin kanina doon sa supply na 12 volts. Ayan, so tatanggalin ko lang to. Yan. Ay, lilinisan lang natin ng maayos ng pagbabalikan ng IC. So silipin lang natin dito sa microscope kung anong number nito. Ayan, so hindi lang natin gaano makita kasi medyo maliit, pero dito sa monitor natin, ayan, ewan ko maaninag nyo, UN ano ba to? N2003. Ayan, 2003 CB. Okay, so ordinary switching IC lang to. Okay, so kakabitan na lang natin ng 2003. Ayan, so ito na yung IC na kakabit natin. Ayan, so nakabitan natin yung IC. Ito na yan. 2003 ang number na yan. Ayan. Okay. So ito dapat ipakita natin yung maayos. Yung part ng relay na yan, magkakaroon ng 12 volts yan. Yan. Yun, nag-switch na. So ito, yung walang 12 volts kanina. Ito, nakaset ako sa DC. Medyo blurred lang. Ayan. Ito yung dapat magkakaroon ng 12 volts to. Ito yung tututukan ko. Meron tayong 11.9 volts. Ito yung tinutukan ko yung sa panang relay. So meron na tayo. Kapag ka meron ng supply yan, ito, lipat tayo sa AC. Ayan. So nag-set tayo sa AC. And magkakaroon na ng supply ito. Output. Ayan. Meron na tayong 232 volts. So pwede na natin siyang i-on ngayon. And tingnan natin kung mag-on ang outdoor. So may supply na tayo sa outdoor.
Ayan. So, nakaset tayo ng 25 degree. So, kanina, walang 12 volts yun. So, ito yung pinalitan natin na IC. Ayan, ngayon meron na siya. Tingnan na lang natin kung mag-on. So, maandar naman to. Ayan, tingnan natin kung anong error ang ilalabas niya ngayon dito. Ayan. Then, pwede nyo siyang tingnan dito kung may signal. Ito, pwede lang naka-AC or naka-DC ng setup. So, gawin na lang natin ng DC. Okay. So, tututukan natin yung signal at saka ayan. Ayan na. Gumagalaw yung tester natin. Baba lang natin ng konti. Punta tayo sa AC na lang para makita natin na mas malaki ang galaw. Yan. Okay. So kapag ganyan, yan o. Nagbabato na ng signal yan. Yan, gumagalaw yung tester natin. So nakatutok lang tayo sa N at saka signal. Yan. So wala pa naman nalalabas na error. Maandar to. Tingnan lang natin kung mag-activate tong outdoor. Yan, mamaya kakabitan natin ng ano to, compressor. Kung aandar siya. Ayan. So hintayin ko lang. So gumalaw yung outdoor pa natin. Ito yan. So maaaring aandar to. Aandar ang compressor nito pagka ganito. Ayan. So okay yung outdoor natin. Okay na rin tong indoor na to. Yan, kakapitan ko lang ng compressor para mai-andar natin kung pa-function ng compressor niya. Yan. So isusunod natin itong isang board. So ang kasama niya talaga na indoor board, ito talaga, itong isa ginawa ko lang indoor board lang itong isa na defective din, pero magka-model siya. So dito ko lang siya isinalpak sa outdoor na ito. Subukan natin ng kabitan ng compressor. Ito. B yung gitna, then yung U kulay red. Okay, ito yan, so nakakabit na yung ating compressor. Tingnan natin pag nag-run to, okay na ito. Yan. So, antayin na lang natin na mag-run. So, standby tayo. Ito yung fan, indoor unit. Ito yung outdoor. And yung compressor natin. Antayin lang natin mag-run. So, pag nag-run to, okay na to. Then, isusunod natin i-repair itong isang indoor board. Ayan. So, corroded nga lang to. Subukan kong linisan kung uubra pa. Pero ito at saka ito yung magkasama talaga dito. So, tinesting ko din tong pinaka-outdoor niya para makita natin kung magra-run. Ito, iba may-ari nitong indoor na ginamit natin na to. So, sinabay ko lang siya na i-repair. Ayan. So, hintayin na lang. Ayun, mandar na compressor. Okay. Ayan. So, bumaba na yung compressor natin. Okay na to. Umandar din ng dire-diretso yung fan. Ayan. Ito yung indoor. Okay. So, nagrara na siya. Yan. So, off na natin. Okay. So, tapos na tayo. So, yung isang indoor na lang gagawin natin. Itong corroded na indoor unit. So, proceed na tayo dito sa isang repair. Ito na yan. So, ito tingin ko nag-dead set to. Dahil yung pinaka linya ng board na to is corroded. So gagawin ko muna dito is ililinisan ko ng lacquer thinner and tatanggalin ko yung corrosion para makita ko yung shorted. Ayan. So focus ko muna yung may corrosion para makita din yung may-ari nitong board na to. Ayan. Corroded yan Pagdating doon sa power supply, ayan. Corroded din yan. Then, doon sa part ng pan motor, ayan.
So hindi ko alam, pero base sa tester, good pa naman yata itong pan motor natin. So, pinakita ko lang yung corrosion dito sa likod. Yan, so lilinisan na lang muna natin. Yan, so dito after natin malinisan yung part na yan, and yung IC, ito yung pinaka regulator, putol na yung paa yan dahil dun sa corrosion. Ayan, so mangyayari, kakalasin ko tong IC and tingnan natin kung available to. Ayan, so nilinis ko na siya and tatanggalin ko yung IC ngayon, itong pinaka regulator, para ma-check natin kung ano pa yung mga problema niya. Ayan. So, natanggal na natin. Okay. So, lilinisan na lang ito. Ayan. So, sa sitwasyon na to kasi ang problema natin, yung regulator hindi available. Yung binaklas ko na regulator dito. So, ang option na lang natin, gagamit tayo nitong 4 wires. Ayan. So, dito natin itatap yung positive and then dito na lang yung negative. Tapos, eto kasing 1, 2, 3, 4. So, itong tatlong photocoupler na to, ano to? Control ito ng papunta sa ating DC pan motor. Ayan o. Kaya makikita nyo pag sinundan nyo to. Ito yan. Yun. Ito. So, yung isang photocoupler na nasa dulo, so ito yung pinaka control ng voltage natin. So, tatanggalin ko itong photocoupler na to. Yan. Ito din, ang gagamitin natin photocoupler yung nandun sa 4 wires. Yan. So, ito yung ganito klase yung 4 wires natin. So, tatanggalin ko yung dalawang paa. Then, doon ko ikakabit itong blue and yellow na ito. Hindi ko gagamitin yung pinaka yung trimmer or yung control kasi nagbabago ang supply nito eh. So, ang gagamitin natin ito lang. Yan. Yung photocoupler na to. Ayan. So, nikabitan natin ang 4 wires natin. Yung negative o yung kulay black na wire na yan ng ating 4 wires. So, doon natin itinap sa negative ng capacitor. And yung red, yung pinaka-positive, ay dito sa part ng supply ng ating IC. So, tumawid siya ng tumawid siya dito sa ating transformer chopper and papunta doon sa diode na to. Ayan. So, ito yung paa ng supply ng regulator. Then, mapapansin nyo dito yung pagbabago na ginawa natin. Ayan. Ito yung photocoupler natin. So, dati dito siya nakakonect para pwede siyang i-adjust. Ito, yung ating control adjustment. So, hindi na tayo mag-adjust doon dahil pinutol natin yung paa ng photocoupler and doon natin itinap yung kulay yellow at saka blue yung photocoupler. Then, dito natin siya itinap sa photocoupler na tayo nakakabit dito. So, tinanggal natin yung lumang photocoupler. Then, dito natin siya itinap sa, ayan na, secondary na siya actually. Ayan na. Tinanggal natin dito. Then, nakatap doon sa secondary. So, yun naman isa, tawag dito, anode din, cathode lang din ng ating photocoupler. Ito yan. So, kung saan nakatapat o nakaposisyon yung ating photocoupler katulad nito. So, ganun din ang tapping doon sa ating pinagtanggalan ng photocoupler. Yan. So, titingnan natin ngayon kung okay na yung supply niya.
So, may power na tayo. Okay na. Then, ito yung supply. Yung tutusukin ko is 12 volts to. Ayan. So, meron na yan. Then, dito sa may yung kanina, katulad doon sa ginawa natin kanina, is dapat may 12 volts to. Ayan o. 11.5. So, meron na tayo dito. So, nag-switch na yung relay. Then, ayan. So, kinabit ko na yung pinaka-outdoor natin. And, winiring ko na rin. Ito yan. Kinabit ko na rin yung pinaka-pan natin. So, tingnan natin kung aandar na siya ng normal. Power na siya. Yun. Okay na. Okay. So, mapapansin nyo medyo mabilis yung pan. I-off ko lang muna. Ayan. So, masyadong mabilis yung andar na ating indoor fan. So, maaaring may sira pa ito. Ayan. So, makikita nyo itong nagkaroon ng corrosion. Ito. Ito yung supply ng 310. Ito is ground, negative. Yung pangatlo, ito. Ito yung 15 volts. Then, ito yung feedback. Yan, yung dalawang paa o yung control. So dito makikita nyo ito, yun, may putol sa linya na to. Ayan, I think, tingin ko putol to. Ayan, so ihihinang na lang natin to. Ayan, so ito na yung kinamper ko ng wire. Yan yung kulay puti na yan. And ito yung pan natin. Papansin nyo, normal lang speed nya. So okay na tayo dito. And dito may supply na rin to. Ito yung output. Dapat mayroon tayo makuha dito na supply out. Ayan na, may 230 output tayo. So buhay na rin yung outdoor natin. Ito. Ayan, so antay na lang natin na umandar ang compressor nito kung mairaran niya. Ayan, so umandar siya. Ito, okay na. Yung compressor natin, ayan, umandar, normal na lahat. Ito, nagraran na siya. Ayan, okay na. So, tuloy-tuloy na yung andar niya. Ini-off ko na lang kasi hindi match itong compressor natin. So, yung isa nagawa na rin natin. And ito okay na rin to. So, ang pagkakaiba lang niya, itong isa converted natin into 4-wire power supply. Yung isa naman na ginawa natin kanina. So, ito yun. Ayan. So, nagpalit tayo ng IC. Ayan. So, okay na parehas. So, dalawang board yung nagawa natin na parehas indoor. Ayan. Okay. Ayan. So, maandar na siya. Maandar na ang compressor. Maandar ang fan. Maandar ang outdoor fan. Ayan. Okay na. Ayan. So, ito yung ginawa natin. Umandar na yung compressor. Okay na siya. And meron power supply ang problema niya parehas. Parehas siyang walang power. Pero meron siyang dalawang magkaibang defect. So ito ngayon, yung isang ginawa natin, ang naging defect naman niya, wala siyang power, pero ang problema niya is yung switching IC dito. Ayan, so ganun din ang naging problema niya kasi dinadrop niya yung supply dahil shorted yung pinaka-IC ng switching IC ng ating relay. Ayan. So, itong isa naman, ito, yung regulator ang naging problema. So, ang ginawa natin is, ito nga yung conversion na lang ng power supply. So, no choice na tayo. Yan lang ang pwede natin gawing solusyon. Or, magpalit na lang ng bagong board. So, dahil medyo low budget, so, ang ginawa natin, repair na lang yung board. And, conversion to 4 wires. Ayan. So, okay na tayo. Ayos.